Eto, believe me, pagka sinunod nyo to, talaga naman, this will bring your business to the next level. Gusto nyo ba yun? Ha? Now, before I begin, ginamit ko po talaga itong ginagawa ko ngayon na training. Okay? Ginamit ko, sinubukan ko siya talaga. Kung effective ba? Alam mo, sa totoo lang, last week, I was able to have 1, 2, 3, 4 appointments. Kagabi, meron akong 2 kausap ulit. At nakalimutan ko, may wedding pala si Brother F sa Wednesday. Sorry, nag-set ako na appointment. Pero mapunta ako sa wedding, saan sila? Nakalimutan ko talaga. Anyways, so yun, nakakapag-set na appointment. Saan si Brother F? Ay, sorry bro. Alam mo ba bro, kagabi, nag-set ako na appointment, 2. Sabi ko alas 3 at saka alas 5. Nakalimutan ko, wedding ko nga pala yun at may role pala ako sa wedding mo. Anyway, pupunta ako sa wedding. Huwag kang mag-alala. Meron kayong commentator sa misa. Okay. Alright, now, so what we're going to give you tonight is a 5-step sponsoring process. So, there are 5 steps that you need to follow. What are those 5 steps? Ito yun. Okay. 1, sorting. And then 2, setting appointment. 3rd, leading to close. 4th, handling prospects' objections. And 5, closing. Now, itong 5 steps na to, hindi lang ako mag-isa ang magbibigay. Ang akin lang po dito, sorting. Ngayon, after ko mamaya, introduce sa inyo yung magsasalita about setting an appointment. Kung sino man yun, mistirigay mo na siya. Okay? 3rd, leading to close. Iba din ang magsasalita dito. Pang-4, yung handling prospects' objections. Iba din ang magsasalita dito. Alam ko parang artista siya. Kamukha niyang artista. At pang-5, closing. Okay? So, 5 katao po ang maririnig ninyo tonight. Okay lang ba yun? Yes! Diba? Para hindi nakakasawa. Sabi nga, kung puro adobo, magsasawa ka. So, kung puro sexy nakikita mo sa harap, nakakasawa din. So, mamaya may gwapo, no? Merong maganda. Okay? Yan. Alright, so, first, it is very important, guys, that we know how to sort our prospects. Okay. Ano ba ibig sabihin pag-sort? Okay, kasi that's the step 1. Sorting. Okay. Pag-usapan muna natin ito kasi ito yung pinaka-umpisa. Dito ka kasi magsisimula. Mag-sort ng prospect. Ano ibig sabihin pag nag-sort? Oy, recitation uli. Sayang wala akong tsokolate. Ha? Sort, ibig sabihin? Ha? Oh, isi-select mo. Maging selective ka. Kaya alam niyo mga guests, napakaswerte ninyo kasi napili kayo na imbitahan dito tonight. Hindi kami basta-basta nag-invite kung sino-sino lang. Makikita niyo mamaya kung anong quality ng pagkatao meron ka. Kung bakit ka dinala rito. Ibig sabihin, you deserve our time and effort. Yes. Okay? So yun. Now, how do we sort prospects? Siyempre, we talk to prospects either face-to-face or online, tama? Sino nagkikipag-chat? Uy, marami. Sa Facebook? O ano pa? Yahoo Messenger? Meron pa bang ganon? Skype. Wala na ba? Ano ba yan? Skype. Okay, so, sige na nga, Facebook na lang. Twitter. Twitter. May chat pa sa Twitter? May chat sa Twitter? Is there any, wala, ano? DM. DM. Alam ko yon, DM. Now, but normally, what we use today is Facebook. Sino bang walang Facebook account? Huwag na mahiya, ang mamin. Ang walang gagawaan ka namin mamaya na Facebook account. Anyway. Okay, so, either we talk to prospects, face-to-face, or online, isa lang ang script na gagamitin natin. Okay? So, of course, bago mo siya hahiritan ng, uy, gusto mo bang yumaman? Hindi. Okay? Uy, gusto mo ba ng additional income? Uy, meron akong magandang product. Bago mo siya kausapin ng ganyan, dapat meron ka munang some kind of introduction. Okay, so, some kind of introduction, you know? Alright, so, ano sasabihin mo? Pagka mag-introduce ka pa lang, either face-to-face or in chat. Okay? Ito lang yung mga sasabihin mo. Number 1, ayan, blank paper muna. Okay, joke lang. So ito, hi. Sige nga,
Pakibasa mo nga. Hi, Badet. Naghahanap ako ng mga taong open-minded at willing matuto kung paano kumita ng additional income working part-time. Hindi ko mapapangako kung pwede ka dito, pero tanungin na din kita. Open ka ba sa idea na pwede kang magkaroon ng additional extra income? Okay. So pag tinanong mo ang tao ng ganyan, ano normally ang sagot? Open-minded. Oo. Wala pa akong tinanong nito na hindi. Kagabi ang kausap ko, ito yung ginamit kong script. Anong ginawa ko? Kinopy and paste ko lang. Siyempre, pinalitan ko yung prospect name. Ang pangalan niya kasi Jojo. Estudyante ko siya nung araw. Hi Jojo, sabi ko. Ang sagot niya, oo naman ma'am. O, di ba? Wala pa talagang humindi pag ito ang sinabi mo. Tama? Okay. Next, or you can also use this script. Yan. Okay, pakibasa. Hi, Miss Badet. Open ka ba sa isang side project na pwede kang kumita ng additional income na di makakasagabal sa kung ano ang ginagawa mo sa ngayon? Oh, di ba? Hindi makakasagabal sa kung ano man ang ginagawa mo ngayon. O normally, anong sagot? Oo. Okay? Or you can also use this. Ayan. Third. Oh, ikaw. Hi, Miss Badet. Open ka ba sa isang income opportunity na pwede kang kumita ng additional income kahit busy ka? Oo naman. O di ba? Ang sagot lagi, oo naman. Wala talagang humihindi. Ginamit ko na po yan. Proven effective. Ang lahat talaga ng sagot, oo. Ang una kong in-experimentuhan, itong last na to. At nag-experiment talaga ako, pinaktisan ko si Apal. Apat actually silang kausap ko. Si Apal, yung cousin ko, isa. Yung isa, student ko dati. Tapos yung isa, sino ba yung? Basta apat sila. Ang isa sa Iloilo. So, si Apal, pinatulan ako. Okay? Although, nininega niya ako. Pero, alam mo yun, sa ituturo kasi, turn mo siya into something positive. Tapos, yung isa, pinsan ko, yun yung naset ng appointment. Kasi yung isa nag-deadma. Okay? Yung isa, outright, sinabi niya na ayaw niya. Okay? Outright, sinabi niya. Pero yung tatlo, umoo. Alright? Isa, naset ng appointment. Actually, naset ko yung appointment ko kay Sir Al. Pero syempre, practice ko yun. Alright? So, hindi ka magkakamali. Lahat talaga ng isasagot ng tao sa'yo. Pagka ganito ang sinasabi, pag ito pala ang sasabihin mo, ang sagot talaga dyan, oo. Di ba gusto natin makarinig ng oo? Yes. Yan. Para lang yan sa mga nanliligaw eh. Tama? Gusto makakamit ng oo. Yan. So, yun yung mga intro script na pwede mong gamitin. Alright? Ako talaga malikot akong klase ng teacher eh. Lumiikot talaga ako sa classroom eh. Kaya gusto ko mahaba yung mic. Mic. Sandali ah. Okay, yan. Now, how are we going to sort prospects? Okay. Paano mo yung sort? Nung nag-intro ka na, kinausap mo na, umuo na siya. Paano mo yung isusort yan kung siya ba talaga ay deserving ng time and effort na ibibigay mo sa kanya sa pagtuturo dito sa business na to? Alright? So, how are you going to sort? Number one, find out the reason why. Okay? So, nagsabi ka na, gusto mo kumita ng extra income kahit busy ka? Oo naman. So, alamin mo ngayon yung reason why kung bakit nila gusto kumita ng extra income at ito yung pwede mong sabihin. Okay? O, una, anong pwede mong sabihin, Bob? Anong reason kung bakit ka naghahanap ng additional income? Ayan. Anong reason kung bakit ka naghanap ng additional income? Oh, may kausap ako na sabihin kasi may mga pangarap ako. Oh, pangalawa. Bakit naghahanap ka ng additional na pagkakakitaan? Ayan. Bakit ka naghanap ng additional pagkakakitaan? Eh kasi, kulang. Oh, third. Anong reason bakit mo kailangan mong additional income? Eh, parang nasabi na yan kanina. Eh, mamili ka lang hindi pa nasasabi. Oo. Ay, pareho ba? Sorry, ako palang mali. Third. Curious lang, bakit ka interesado na magkaroon ng additional source of income? Curious lang ako. Bakit ka interesado magkaroon? Kasi ginagawa ko talaga. Bakit mo kailangan ng additional income? Eh kasi, okay, maraming reasons na ibibigay sa'yo. So know the reason why. At eto guys, pagka nagsasabi ng reason why yung prospect mo, no? Kung positive or oo yung sinasabi niya doon sa unang tanong mo kanina, alamin mo na yung reason why. Tapos, kung aalamin mo yung reason why nila, para malaman mo kung qualified ba sila para sa business mo o hindi. O di ba? Ikaw na ngayon ang nagre-reject. Hindi sila ang nagre-reject sa'yo.
Alright? Oh my God, 20 minutes na lang daw. Okay, sige. So, malaman mo kung qualified sila ng time or effort mo na turuan sila. Okay, now, when they give the reason why, listen intently. Pakinggan mo ng mabuti. Okay, kasi dapat malaman din ng prospect mo that you are sincere and you are genuinely interested. Bakit? Kasi kung mag-join siya sa team mo, tutulungan mo naman siya talaga di ba? Tutulungan niyo ba ang mag-join sa team niyo? Yes! Oh, so yun talaga yun. Kaya kailangan malaman mo talaga yung reason niya. Kasi sabi nga ng ating goal director na si Coach Tina Rodil, ang mga whys natin sa bawat isa ay magkakakonect yan. Alright? Magkakakonect yan. So, kailangan malaman mo, ipakita mo kung ano yung talagang reason kung bakit niya kailangan kumita ng extra income. And then, be sincere in listening to them. Huwag yung, kunyari lang, nakikinig ka. Paano mo malaman kung talagang nakikinig ang tao sa'yo? Eyes to eyes. Oo, di ba? Hindi tingin ng tingin sa relo. Tama? Walang ibang ginagawa. Now, sabi nga ng Dakilang Makata na inatenda natin, di ba? Either you are listening or not at all. Kasi pag nakikinig ka at may ginagawa ka, you're not listening at all. Walang sinasabing half listening. Okay? So you should be listening or not. Alright? Yan. So, be genuinely interested with what your prospect has to say. Alright? Now, ngayon, para ma-find out mo yung reason why, kung bakit mo gusto malaman pala ang reason why bakit mo gusto malaman pala muna? Bakit natin gusto malaman ang reason why? Sino nakakaalam? Bakit mo gusto malaman ang reason ng prospect mo kung bakit niya kailangan ng additional income? Kasi, deep why. Bakit? Kasi, Para malaman natin kung bagay siya. Opportunity. okay, para malaman natin kung bagay siya doon. So, there are two reasons kung bakit. Number one, may tao kasing may sapat na reason why. Tama? O may tao rin namang wala. So kung ang tao, kaya nga, sana ba ang aking sponsor and mentor na si Doc Edu, doon ako bilib pag nag-open mind, grabe, talagang, ay naalam niya, may pangarap ka ba? Kasi kung wala siyang pangarap, hindi niya nakakausapin. Tama naman, di ba? Bakit nga ba naman magsasayin ng oras sa taong walang pangarap? Ay, dino ko na sa taong talagang may gusto marating sa buhay, tama? And, most of all, ang mga dapat mong hanapin ay yung mga katulad mo na ginagawa ang negosyo. Tama? Yung mga katulad mo. Kasi kailangan maparami mo ang sarili mo. Sa business natin, kailangan natin mapadami ang mga sarili natin, correct? At kailangan yan ay perfect duplication of yourself. Yan. Okay? So, yun ang mga reasons kung bakit. Now, people with strong reasons why, no? Malaman mo yan kung may strong reason why siya kung bakit. Alright? Ganito kasi yan. Importante sa atin na malaman natin ang reason why ng prospect natin. Kasi malaman natin kung qualified sila o hindi. Kasi kung tatanungin mo lang, gusto mo bang yumaman? Anong sagot ng tao? Oo, lahat naman ng tao gusto yumaman, tama? Lumaglakad ka dyan ngayon sa Ayala, lahat ng kasalubong mo, tanungin mo, gusto mong yumaman? Oo, gusto mong yumaman? Oo, gusto mong yumaman? Oo, gusto mong yumaman? Oo. Pero tanong, do they have that reason why? May sapat bang dahilan kung bakit nila gustong yumaman? Kasi kung wala, ay huwag mo nang panginayangan ng panahon. Okay? So, parang ikaw lang na nakaupo dyan ngayon, may malalim kang reason why kung bakit mo ginagawa si Yosana. Correct? May malalim ba tayong dahilan? Kung bakit tayo nakaupo dyan, at kung bakit natin ginagawa si Yosana. Kasi kung hindi, wala na dito tayo ngayon, correct? Ayan. Alright. Now, malalaman mo ngayon kung ang tao, itong mga tao with very strong reason why they would like to do Yosana are decision makers. Ano ibig sabihin nito? Ito yung mga tao who can decide for themselves. Tama? Hindi yung, pag napakita mo yung opportunity, ay tatanong ko muna sa nanay ko, Mariosep, 38 anyos na, magtatanong pa sa nanay. Hindi pa makapag-decide para sa sarili niya. Tama? Tanungin ko pa nanay ko, ano ba yun? Tama? Or, hindi makapag-decide. Although, minsan sa mag-asawa, sasabihin ko muna sa asawa ko, okay, sige, dali mo dito yung asawa mo.
Tama? Para makita niyo yung opportunity. Kasi kung tatanungin mo yan mamaya, pagdating mo sa bahay ninyo, alam mo, sweetheart, may nakita ako magandang opportunity, yayaman na tayo. Ano sabihin sa'yo ng asawa mo? Baliw. Oo. Anong pinakain sa'yo ni Miss Maris? Ba't mo sinasabi yan? Diba? So, yun. They are risk takers. Ayan. Tayo ba yan? Yeah! Are we decision makers? Yeah! Are we risk takers? Yeah! So, tayo pala yan. We are people who take massive actions. Are we that people? Yeah! Tayo ba yan? Yeah! Okay, and finally, ito yung mga tao magtatagal sa team mo kasi. Okay? Sila yung tutulong sa'yo sa pag-build ng business mo. Okay? Kaya is importante na merong reason why yung mga hanapin natin. Okay? Now, may mga, after giving the reason why, may mga taong sabihin ng, anong reason kung bakit mo gusto kumita ng additional income? May mga taong sabihin na, gusto ko lang. Diba? Pag may sagot na ganyan, what are you going to do? It's about time that you have to dig the reason why. Okay? Kasi normal lang naman na sa simula. No? Sa simula, hindi naman kaagad mag-open up sa iyo yan eh. Tama? Pero dapat marunong tayo mag-dig their reason why. Kasi meron na, pag tinanong mo, bakit mo kailangan kumita ng extra income? Ito lang yung sasabihin niya. Wala lang. Gusto ko lang kasi magdagan yung kita. Wala lang. Para bang, ba't ka nandito? Wala lang. Trip lang. Diba? Kailangan ko lang kasi kumita ng extra. Or, gusto ko lang kumita ng pera. Pagka ganun yung reason ng mga prospects na binibigay sa'yo, it's about time that you have to dig the reason why. Kalkalin mo pa, in other words. Know the real reason kung bakit na kailangan kumita ng extra income. Kasi, kailangan maintindihan natin ng mga sponsors na hindi lang naman talaga pera ang gusto ng tao. Do you believe in that? Yes. Tayo ba nandito pera lang ba ang gusto natin? Hindi, it's more than that. Ano? It's more than money. Nung simula siguro, nung napresentan tayo ng Usana, tapos nakita natin yung mga dollars, gusto kong kumita ng dollars, tama? Pero pag tumatagal ka dito, nakikita mo na, we are here not just for money alone. Tama? Hindi lang naman natin gustong makatanggap ng pera na may iba't ibang mga numero at iba-ibang nakasulat. May 1,000, may 500, di ba? May kulay blue, may kulay yellow, may violet, minsan may pink. Ha? Pero hindi lang naman yun yung pinaka-reason eh. Why? Kasi kung pera lang naman ang reason kung bakit tayo nandito, wala itong meaning at all. What we are doing in Usana, if you're just here for money alone, has no meaning at all. Do you believe in that? Yes! Na pag pera lang ang pinunta natin dito, wala. Tama? Okay. Now, so, let's dig the reason why. Okay, now, ano yung mga sample questions kung paano natin ma-dig ang reason why ng mga prospects natin. Ito yung mga pwede nating sabihin. Okay? So, ayan. Anong sabi niya, Apal? Gaano kahalaga sa iyo na magkaroon ng additional na pagkakakitaan? Gaano kahalaga sa iyo magkaroon ng additional na pagkakakitaan, di ba? Di ba tinanong mo, gusto mo bang kumita ng extra income? Oo. Gaano kahalaga sa iyo na magkaroon ka ng extra income? Or, ano pa ang sasabihin niya? Or you can also say, Sabihin natin na kumikita ka ng extra income, anong may tutulong noon sa'yo? yan, sabihin natin, na kumikita ka na, ano may tutulong nun sa'yo? Tama? Yun. So, doon siya mag-open up, no? Kung ano talaga yung sasabihin niya sa'yo. Or you can also say, Sabihin natin na kumikita ka ng extra income. Anong pinakamalaking benefit noon para sa iyo at sa pamilya mo? so, those are the scripts. Ito yung pwede nating sabihin para ma-dig natin talaga, makalkal natin yung reason why, bakit niya gusto kumita ng extra income. Alright? O yan, yung babaeng nakatayo dyan, prospect ko yan. Oo. Artista yan eh. Oo. Ewan ko lang napapanood nyo siya. Pero artista siya sa ABS-CBN. Oo. Okay, yan. So, ito yung mga pwede nating sabihin para ma-dig natin yung reason why. Now, doon mo kasi talaga, tapos pag sinabi niya kung ano yung sagot niya doon sa tanong na yun, pakinggan mo nang mabuti yung mga isasagot ng prospects mo. Listen intently. Yung talagang totoo ha, kasi mamaya, mas maganda nga kung isulat mo pa eh. Tapos,
Sometimes, pagka nagtatanong tayo ng reason why, mayroong mga medyo madrama, tama? Or minsan may iiyak pa sa harapan mo. Na-experience, sino naka-experience no? Na nagsishare lang ng why tapos umiiyak sa harapan niya. O di ba? O may mga naka-experience. Mas maganda yung isulat mo pa. Oo. Okay? Kasi yung mga drama na yon, yung mga personal at malalim na dahilan na yon, yun talaga ang tunay na why ng prospect mo. Kaya pakinggan mo yun. Okay? Kaya dapat mong tandaan din yun ng mabuti. Isulat mo, tandaan mo ng mabuti, kasi mamaya, gagamitin mo ulit yun. Ibabalik mo lang sa kanya. Okay? Nakuha? Okay. Are you learning? Yes! Ha? Okay. So, mas maganda kung isulat mo. Alright. Now, pag tinanong ka ng ganyan, gaano kalaga sa'yo na magkaroon ng additional income or additional pagkakakitaan? So, sasagot na ngayon si prospect, tama? Doon mo ngayon yan makikita. Now, for example, ito. Ito yung mga sample na pwedeng isagot ng mga prospects mo sa'yo. Okay? Yan. O, Dr. Ea, pakibasa. Gusto ko kasing madagdagan yung kita ko. Kulang na kulang kasi yung sinasahod ko sa mga gastusin namin. Mag-aaral na din yung panganay na kapatid ko. Wala ko anak. Okay, mag-aaral na yung pangalan ng kapatid ko. Nakuha mo? So, yun. Normally, ito yung mga sinasabi nila, oo, ako kagabi, bakit mo kailangan ng extra income? Eh, kasi kulang na kulang kinikita ko, 3 anak ko, sabi niya ganyan. Eh, nag-aaral pa lahat sila. So, talagang kulang siya. Yun. Okay? Ayan. Ano pa? Pwede mong sabihin. Nagkakatanggalan ako sa pinagtatrabahuhan ko. Gusto kong kuyong yan. Gusto kong kumita ng sapat sa sarili ko. Ayoko din umasa lang sa magulang ko. Tama. Okay? So, yun. Meron siyang, decision maker siya. Ayaw niya maging sa magulang niya. Maging dependent. Okay? Or you can also say what? Sama na ako sa pagiging OFW. Gusto ko na umuwi ng Pilipinas at makasama ang pamilya ko. At syempre, gusto ko mabigyan ng mga magandang buhay ang pamilya ko. Grabe, artista talaga. Okay? So, yun. Yun yung mga pwede mong sabihin. Alright? Or, yung pinakahuli. Gusto kong kumita May kasi. feelings. Gusto kong kumita kasi gusto kong makatulong sa asawa ko. Asawa talaga. Wala na kasi mga anak na. Maraming tulong kung magkakaroon kasi extra pagkakas. Ayan. Ganyan na sinabi sa akin kagabi ng kinausap ko. Okay, malaking tulong yun, ma'am. Sabi niya, pag mayroon akong extra pagkakakitaan, ang pagkakamali ko lang, Wednesday ko siya na-schedule. Alright? Okay, alright? Yun. So, yun yung pwede nilang isagot, no? In digging the reason why. Ito yung mga pwede nilang isagot sa'yo. Ngayon, ikaw naman, dapat nakikinig ka. Tapos may mga, kung as much as possible, sulat mo at madala kang tissue. Alright? So, kasi kailangan malaman natin kung ano yung gagawin nila sa pera eh. Kung kumikita na siya, kailangan malaman natin kung saan nila dadalhin yun. Alright? Hindi naman sa pangingialam, pero tayo kasi, ang tinuturo natin lagi, di ba? Pag may pera ka, ilagay mo lang sa bulsa at sa bangko, wag sa ulo. At, higit sa lahat, itulong mo sa mga mahal mo. Alright? Ayan. So, kailangan mong malaman yon. Now, by digging deeper, di ba? Pag nakita mo na to, yung mga sagot, mo na ngayon makakwalify. So kailangan niya talaga. Qualified siya sa team ko. Alright? Qualified na siya ngayon. Kasi, inuulitin ko sinabi, ano mo call that? Isalain mo ng mabuti yung mga prospects mo. Kasi nga, tutulungan mo siya tama? Mag-i-invest tayo ng time and effort para sa kanya. So kailangan, deserving siya sa time and effort natin. Okay? Yan. So, hindi na lang tayo magkausap ng kung sino-sino. Ngayon, magka-qualify na tayo. Alright? Now, tandaan mo yun. Tandaan natin to. We are going to invest time and effort to these prospects. So, you have to make them convince you that they deserve your time and effort. Okay? Power, no? Oo, hindi yun. At least ngayon, hindi silang nagre-reject sa atin. Tayo ngayon, hindi siya qualified. Oh, sorry, you're not qualified. So, next time ka na lang, pag ready ka na. Tama? Ay, hindi ka qualified Parang, isipin mo na lang, na sa network marketing kasi, ang pinakamaganda dito, ikaw ang magdidikta kung magkano yung gusto mong kitain, tama?
Kung magkano ang income na gusto mo, ikaw ang magdidikta nun. Kung magkano ang gusto mo, so kung meron ka ngayon option na piliin yung mga taong kasama mo, tama? Oo, may option ka. Hindi yung tanggap ka lang ng tanggap ng kung sino-sino. Kaya kayo, mga guest tonight, hi, palakpakan natin yung mga guest tonight. Ibig sabihin talaga, pinili na kayo. Alright? Ito ang pinakaganda talaga ng network marketing. Hindi katulad sa trabaho. Sino yung mga employee? Makitaas ng kamay? Ay, ang dami. Okay? Diba? Hindi katulad sa trabaho, yung boss mo mamimili kung saan ka ididestino, saan department ka ilalagay. Minsan ayaw mo, pero wala kang choice, susunod ka. May kasamang dabog, pero sinusunod mo pa rin. Diba? Ganun talaga. Ganun talaga kasi pag-employment. So, in USANA, or in doing network marketing like USANA, ang isipin natin, nagtayo tayo ng $1 million business. Millions of investment ito. Okay? Tapos, ang mindset mo, mag-hire ka ng tao na makakatulong mo sa pagpapatakbo ng maayos ng business mo. Kaya kailangan mag-interview ka. Kailangan mag-qualify ka. Isipin mo na lang, ikaw yung may-ari ng kumpanya. Tapos, i-interviewin mo siya, aalamin mo kung qualified ba siya o hindi using the script na ginagamit natin ngayon. Kasi it's proven effective. Ako mismo, I have proven it very effective. Okay? Okay, so, ngayon, nalaman na natin kung ano yung reason why. Ilang minutes na lang ako? 6 minutes na lang daw. Alright? So, $1 million business yung inano natin. Okay? Ibali na. So, one clue, kung para malaman mo kung ang prospect na yun ay tamang tao o hindi, dapat eto meron siya. Kung may desire din siyang magkaroon ng mas magandang buhay, lahat ba may desire na magkaroon ng mas magandang buhay? Yes! Yung mga guests natin, may desire ba magkaroon ng mas magandang buhay? Yes! Sa kung anong meron tayo ngayon? Ha? May desire? Okay. At kung mayroon din siyang desire na umasenso, and of course, itong maganda, kung may desire din ba siyang makatulong sa ibang tao? Itong pinaka-importante sa lahat. Lahat ba may desire to help other people? Yes! Okay, yan. Yan ang maganda dyan. Alright? Now, in other words, when you do network marketing, when you are building your organization, you need to look for winners and not whiners. Kasi, I'm sure, ayaw natin magkaroon ng kasama sa team member natin na puro na lang reklamo dito, reklamo doon. Pag hindi ko makita, sinisisi si upline, hindi niya tinignan sarili niya kung may ginawa ba siya o wala. Tama? So, kung ikaw yan, na umasa ka lang lagi sa upline mo or sa downline mo, tapos magko-complain ka pa pag di ka kumikita, you are not a winner. You are a whiner. Mayroon ba dito whiner? Wala. Winners! Meron ba dito sa room na to? Pagkataas ang kamay ng mga winners. Ay, meron mga hindi nagtaas ang kamay. Ibig sabihin, meron pang hindi winner. Ulit, bigyan kayo ng chance. Taas ang kamay ng winners! Ayan, winners lahat. Okay? Tapos, kung ikaw ay winner, dapat you give your time and effort para sa business mo. And you do this consistently. And you take responsibility. Hindi yung sisi ka ng sisi ng upline mo or downline mo kasi hindi gumagana ang negosyo mo. Hello? Ask yourself first. Okay? So be a winner, not a whiner. At ito yung hinahanap nating tao, mga winners, hindi mga whiners. Yung mga mahilig lang magreklamo.